Bago maging makintab na gold bar ang ginto, nagsisimula muna ito bilang maliliit na particles na parang alikabok lang. Isipin mo, mula sa ilalim ng lupa, sa mga ilog at sa bato at putik, unti-unti itong dumadaan sa napakahabang proseso hanggang maging simbolo ng yaman at kapangyarihan. Pero higit pa rito, may kwento ang ginto na nakaukit sa kasaysayan ng mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa modernong panahon. Ano kaya ang mga ito? Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pa-like ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Kapag naririnig natin ang salitang ginto, madalas ang unang naiisip ay ang makintab na gold bars na nakatago sa mga ligtas na vault. Ngunit ang hindi alam ng marami, hindi ganoon ang tunay na itsura ng ginto kapag una itong nakukuha mula sa environment. Sa simula, ang ginto ay nasa anyo ng powder, tiny particles o kaya ay nakahalo sa bato at lupa. Kaya bago pa ito maging isang complete bar, dadaan muna ito sa isang mahabang proseso na nangangailangan ng sipag at experience. Ang unang hakbang ay ang pagkuha ng ginto mula sa ilalim ng lupa. Ginagamit dito ang iba't ibang paraan ng pagmimina depende sa lugar at sa anyo ng ginto. May pagkakataon na makikita ito sa ibabaw ng ilog bilang maliliit na particles. Ngunit mas madalas ay nakahalo ito sa mga bato at lupa na kailangang durugin at salain. Tinatawag itong fine gold dahil sobrang pino ang anyo nito, halos parang alikabok. Kapag nakolekta na ang sapat na dami, saka ito ihahanda para sa susunod na hakbang. Dito na pumapasok ang proseso ng paglilinis o tinatawag na refinement. Dahil ang ginto ay nagmula sa lupa, natural na may kasamang dumi at iba pang metal. Upang maging dalisay, dumaraan ito sa mga espesyal na pamamaraan. Isa sa mga kilalang paraan ay ang paggamit ng chlorine gas habang natutunaw ang ginto. Ang mga dumi ay nagiging slag at nahihiwalay. Meron ding mas detalyadong proseso gamit ang kuryente kung saan ang ginto ay unti-unting nalilinis hanggang sa makamit ang halos perfect purity. Sa puntong ito, maaari nang masabing handa ang ginto para gawing bar. Kapag dalisay na ang ginto, ito ay tinutunaw sa sobrang init hanggang maging liquid metal. Kapag natunaw na, ibinubuhos ito sa mga molders na gawa para sa tamang hugis ng gold bar. May dalawang karaniwang paraan dito. Una, ang tinatawag na cast bar. Sa pamamaraang ito, direktang ibinubuhos ang natunaw na ginto sa hulma at hahayaan itong lumamig. Kapag tumigas na, aalisin ito, lilinisin ng ibabaw at tatatakan ng marka ng timbang at purity level. Ang ikalawang paraan naman ay ang minted bar. Dito, ang pure gold ay ginagawang manipis na plate o strip. Gamit ang makina, pinuputol ito sa eksaktong sukat, pinapakinis, nililinis at saka tinatatakan ng logo at iba pang impormasyon. Subalit hindi nagtatapos ang proseso sa paghuhulma. Kailangan ding tiyakin na ang bawat bar ay may tamang timbang, purity at quality. Kaya bawat isa ay dumadaan sa mahigpit na pagsusuri bago ito kilalanin bilang opisyal na gold bar. Madalas ay may kasamang serial number at certification para masiguro na hindi ito peke at dumaan talaga sa wastong proseso. Ang mga detalyeng ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng gold bars at kung bakit ito kinikilala bilang isa sa pinakamahalagang anyo ng yaman sa mundo. Kung iisipin, napakahaba at napakahirap ng paglalakbay ng isang gold bar bago ito makarating sa mga bangko o maging koleksyon ng mga tao. Mula sa simpleng gold particle sa ilalim ng lupa hanggang sa isang makintab at solid bar, bawat hakbang ay patunay ng sipag, teknolohiya at kaalaman ng tao. Kaugnay pa nito, maraming mga bantog na kwento mula sa Estados Unidos, lalo na noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo nang dumagsa ang libu-libong tao sa kanlurang bahagi para maghanap ng ginto. Doon nga nagsimula ang mabilis na paglaki at pag-colonize sa maraming lugar sa West. Ngunit kung iisipin, hindi lang Amerika ang may ganitong kwento. Bago pa man mabuo ang Estados Unidos, matagal nang may mga kaharian at sibilisasyon na gumagamit ng ginto. Maraming sinaunang artifact ang nadiskubre na gawa sa pure gold, tulad ng mga decorations gamit sa ritual at simbolo ng kapangyarihan, na patunay na dati pa ay nahuhukay na ito sa iba't ibang lugar sa mundo. Kung babalikan ng kasaysayan, ang ginto ay naging mahalagang bahagi ng maraming kaharian at relihiyon. Sa Egypt, ginamit ang ginto para sa mga maskara at jewelries ng mga pharaoh. Sa South America, partikular sa mga Inca at Aztec, itinuturing nilang sagrado ang ginto at inialay pa ito sa kanilang mga Diyos. Sa Asia naman, kabilang na ang China at India, naging bahagi ang ginto ng kanilang trade at kultura sa loob ng maraming siglo.
Sa madaling salita, saan mang panig ng mundo, may bakas ng paghahanap at paggamit ng ginto. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghahanap ng ginto. Sa iba't ibang bansa gaya ng Canada, Australia, Papua New Guinea, Guyana at New Zealand, patuloy ang pagmimina. Sa Australia, kilala ang bansa sa pagkakaroon ng ilan sa pinakamalinis at pinaka-pure na ginto sa buong mundo. Sa New Zealand naman, nakilala sila dahil sa napakalalaki at kakaibang disenyo ng kanilang wash plants na ginagamit para mas mabilis at mas epektibong makuha ang ginto mula sa lupa. Sa Papua New Guinea at Guyana, patuloy din ang maliit at malalaking operasyon ng pagmimina na bumubuhay sa libu-libong pamilya. Kung titingnan, hindi pa rin talaga nauubos ang ginto. Oo, marami na tayong nakuha mula sa ilalim ng lupa, pero laging may posibilidad na may matuklasang bagong deposito. Minsan, isang malaking discovery lang ang sapat para magsimula ulit ang panibagong gold rush. Ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpapatunay na kapag may nakitang ginto sa isang lugar, tiyak na dadagsa ang mga tao dala ng kanilang pag-asa at pangarap na yumaman. Kapag pinag-usapan kung gaano nakarami ang ginto na nadiskubre sa buong mundo, mahirap talagang maisip ang tunay na dami nito. Ang mga reserba ng ginto ay hindi pantay-pantay ang pagkakabahagi sa iba't ibang bansa. Pinakamalalaking pinagmumulan nito ay ang China, Australia at South Africa. Ang mga bansang ito ang patuloy na nagiging sentro ng industriya ng pagmimina dahil sa lawak ng kanilang natural resources. Ang Estados Unidos naman ay kabilang din sa nangungunang bansa na nakakapag-produce ng ginto, bagamat nasa mas mababang pwesto kumpara sa tatlong pangunahing bansa. Kung pagsasamahin ang lahat ng ginto na nakuha at ang alam na reserba, ito ay maaaring bumuo ng isang malaking kubo na may taas na halos 23 metro bawat gilid. Ngunit hindi lahat ng ginto ay napupunta lamang sa mga bangko o reserba. Malaking bahagi nito ay ginagawang jewelries. Para sa maraming tao, ang ginto ay hindi lang decorations kundi simbolo rin ng pagmamahal at yaman, lalo na kung ito ay nasa anyo ng singsing, kwintas o earrings. Mayroon ding malaking bahagi ng ginto na ginagawang gold bars at coins. Karaniwan itong iniimbak ng mga gobyerno at bangko sentral upang magsilbing garantiya sa halaga ng kanilang pera at bilang pambayad sa utang sa pagitan ng mga bansa. Bukod sa pagiging jewelry at kayamanan, may praktikal ding gamit ang ginto. Dahil sa kakaibang katangian nito tulad ng pagiging mahusay na current conductor at hindi agad nasisira o kinakalawang, ginagamit ito sa larangan ng teknolohiya. Matatagpuan ng ginto sa ilang bahagi ng cellphone, computer at iba pang modern equipments. May halaga rin ito sa medisina at sa ilang espesyal na proseso sa agham. Kahit na tila napakalaki ng dami ng ginto na ito kapag isinalin sa isang malinaw na imahe. Sinasabi ng mga eksperto na lahat ng ginto sa mundo ay kasya lamang sa loob ng 2 Olympic-sized swimming pools. Oo, ganun lang kaliit kung ikukumpara sa iniisip ng karamihan. Maaaring mukhang kakaunti kung titignan sa ganoong paraan. Pero sapat ito upang baguhin ang takbo ng ekonomiya at kultura ng buong mundo. Kung tutuusin, may malaking palaisipan tungkol sa pera na ginagamit natin sa buong mundo. Ang totoo, ang halaga ng pera ay nakabatay lamang sa ating paniniwala. Dahil sinasabi ng lipunan na ang isang pirasong papel ay may halaga, tinatanggap natin iyon at ginagamit sa kalakalan. Ngunit kapag masusing inisip, bakit nga ba ang isang simpleng papel ay nagkakahalaga ng higit pa sa tunay na bagay na nasa kalikasan? At kung walang tunay na halagang taglay ang pera, bakit naman mas pinahahalagahan natin ang ginto kaysa rito? Ang sagot ay simple. Ang ginto ay kakaibang uri ng metal na tinatawag na noble metal. Ang ibig sabihin nito ay may espesyal itong katangian na hindi basta nakikita sa ibang bagay. Una sa lahat, ang ginto ay matibay at hindi basta nasisira. Hindi ito nagkakaroon ng rust, hindi kumukupas at hindi naaagnas kahit lumipas ang mahabang panahon. Kahit i-expose ito sa hangin, tubig o karaniwang chemical, nananatili pa rin itong buo at makinang. Ibig sabihin, ang ginto ay may tibay na tumatagal lampas pa sa buhay ng tao. Bukod sa tibay, may isa pang dahilan kung bakit ito mahalaga. Ang ginto ay bihirang makita. Hindi ito basta nakakalat sa lupa o dagat. Kinakailangan ng mahabang proseso ng pagmina at malawak na pagsisiyasat upang matagpuan at mahukay. Dahil sa kakaunti ang supply nito, natural lamang na maging mataas ang halaga. At dahil alam ng tao na hindi madaling makuha ang ginto, itinuring nila itong simbolo ng yaman at kapangyarihan mula pa noong unang panahon. Mahalaga rin ang ginto dahil sa itsura at anyo nito.
Ang natural nitong kinang ay kaakit-akit at hindi kumukupas, kung kaya't madali itong hubugin bilang jewelry, medals, coins, or maging decoration sa mahahalagang gusali at gamit. Sa bawat kultura, mula sa mga ancient civilizations hanggang sa modernong panahon, ang ginto ay laging itinuturing na tanda ng dangal, kagandahan at kayamanan. Pero hindi lamang ginto ang kabilang sa tinatawag na noble metals. Kasama rin dito ang pilak, tanso at platino. Lahat sila ay may katangiang hindi agad nasisira at hindi madaling tablan ng rust o dumi. Gayunman, ang ginto ang pinakakilala at pinakamahalaga sa lahat dahil sa kakaibang kinang at pagiging rare nito. Kaya naman hanggang ngayon nananatili itong isa sa pinakamahalagang yaman na pinahahalagahan ng tao. Sa madaling salita, ang halaga ng ginto ay hindi lamang nakabatay sa ating paniniwala. Totoo ang kanyang kahalagahan dahil sa tatlong dahilan. Ito ay matibay at hindi nasisira, bihira itong matagpuan, at may likas na anyo na kaakit-akit at madaling hubugin. Kaya't kung mayroong isang bagay na maituturing na tunay na marangal na material, walang iba kundi ang ginto mismo. Samantala, ayon sa ilang pag-aaral, may kakaibang proseso na nangyayari sa kailaliman ng lupa tuwing may lindol. Ayon sa mga researchers, posible umanong makabuo ng mga pirasong ginto ang ganitong malalakas na pagyanig. Bagamat maliit lamang ang nakikitang ebidensya, sapat na ito para ipaliwanag kung bakit may mga gold vein na nakikita sa malalalim na bahagi ng mga bato. Paano nga ba ito nangyayari? Sa ilalim ng lupa, may mga cracks or space sa bato na puno ng mainit na tubig at liquid na may halong iba't ibang mineral, kabilang na ang ginto. Habang sarado ang mga cracks na ito, nananatiling natunaw ang mga mineral sa loob ng tubig. Ngunit kapag dumating ang lindol, biglang nagagalaw at bumubukas ang mga cracks. Dahil dito bumabagsak ang pressure sa loob at ang mainit na tubig ay biglang nagiging singaw. Sa isang iglap, yung mga mineral na dating nakahalo sa tubig ay napipilitang kumapit sa mga dingding ng bato. Dito unti-unting nabubuo ang manipis na mga linya ng ginto. Hindi ito isang instant na proseso. Hindi sapat ang isang lindol lamang para makabuo ng isang malaking piraso ng ginto. Sa halip, dahan-dahan itong naiipon sa pagdaan ng napakahabang panahon. Ang bawat maliit na lindol ay nagiiwan ng manipis na layer ng ginto. At sa paulit-ulit na pag-shake sa loob ng libu-libong taon, nabubuo ang mas malalaking deposito na kalaunan ay maaaring makita at minahin ng tao. Ang ideyang ito ay unang naipaliwanag sa isang pag-aaral. Ayon sa modelong kanilang ginawa, ang tinatawag na flash deposition o biglaang pag-precipitate ng mineral ay nangyayari kapag ang mainit na tubig ay biglang nawawalan ng pressure. Ang ginto na dati ay natunaw sa tubig ay mabilis na nagiging solid at kumakapit sa mga dingding ng bato. Ang ganitong proseso, kahit maliit lamang sa simula, ay pwedeng magpatuloy sa loob ng napakahabang panahon at makabuo ng mga deposito ng ginto. Subalit hindi rin dapat isipin na bawat lindol ay automatikong nagbubunga ng ginto. Napakaraming kondisyon ang kailangan. Dapat may sapat na tubig at mineral sa ilalim ng lupa, dapat tama ang temperature at pressure, at dapat naroroon ang tamang uri ng bato upang kumapit ang mineral. Bukod pa rito, kinakailangan ng napakaraming repetitions para makalikha ng makabuluhang dami. Gayun din naman, karatang sukatan ng kung gaano ka-pure ang isang piraso ng ginto. Kung mas mataas ang karat, mas konti ang halo ng ibang metal dito. Ang 24 na karat ay ang pinaka-pure na anyo ng ginto na matatagpuan sa market ngayon. Sa unang tingin, tila perpekto ang pagkakaroon ng pinaka-pure na ginto. Ngunit dito napapasok ang kakaibang katangian nito. Dahil sa sobrang taas ng purity, ang 24 na karat na ginto ay lubhang malambot at madaling ma-deform. Sa katunayan, maaari itong gawing manipis na mga sheet. Ang lambot na ito ay nagdudulot ng malaking suliranin kung gagamitin para sa jewelry. Oo, maaari itong gawing singsing, bracelet o necklace. Pero hindi ito magtatagal dahil mabilis itong magasgas, ma-deform at mawalan ng hugis. Sa mismong proseso ng paggawa, maaari nang masira ang piraso at kapag isinusuot araw-araw, mas lalo itong madaling mabago ang hugis o mabutas. Kaya naman bihira ang gumagawa ng jewelry gamit ito. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mas mababang antas ng karat gaya ng 10 o 14. Sa mga ganitong uri ng ginto, may halo na itong ibang metal tulad ng silver, copper or zinc. Ang mga halong ito ang nagbibigay ng tibay sa ginto para mas maging matatag at mas tumagal ang hugis ng jewelry. Halimbawa, ang 10 o 14 na karat ay madalas gamitin sa mga singsing at bracelet na pang-araw-araw
dahil mas kaya nitong makipagsabayan sa tuloy-tuloy na paggamit. Ngunit hindi ibig sabihin na wala ng gamit ang 24 na karat na ginto. Sa katunayan, ito pa nga ang pinakamainam kung ang habol mo ay pamumuhunan. Ginagamit ito sa paggawa ng mga gold bars at gold coins na itinatago ng mga tao o mga bangko bilang reserba. Dahil sa pagiging pinaka-pure nito, mas madaling mapresyo at mas mataas ang halaga kumpara sa mga may halo pang ibang metal. At kung ang layunin mo ay mag-ipon ng ginto at ibenta ito sa tamang panahon, ang 24 na karat ang pinakamainam na pagpipilian. Sa madaling salita, bawat antas ng karat ay may kani-kaniyang gamit. Ang mas mababang karat ay para sa tibay ng jewelry na pang-araw-araw, habang ang 24 na karat ay para sa pag-iingat at pamumuhunan. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng mga ito ay mahalaga upang alam natin kung anong klase ng ginto ang babagay sa ating pangangailangan. Ang purity ng ginto ay hindi lang tungkol sa kinang nito, kundi pati na rin sa tamang paggamit kung saan ito nararapat. Samantala, isang kakaibang eksperimento ang nagpakita na posible palang gumawa ng pure gold gamit lamang ang tulong ng isang uri ng bakterya. Natuklasan ni Kazem Kashefi, isang assistant professor ng microbiology at molecular genetics, at Adam Brown, isang associate professor ng electronic art at intermedia, na may mikrobyo na kayang baguhin ng isang nakalalasong kemikal na tinatawag na gold chloride at gawing pure gold. Ang chemical na ito ay lubhang mapanganib sa karamihan ng nabubuhay na organisms, ngunit ang partikular na bakterya na kanilang ginamit ay may kakayahang tiisin at baguhin ito. Sa loob ng kanilang laboratory, gumawa sila ng isang espesyal na sistema kung saan inilalagay ang bakterya at pinapakain ng gold chloride. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unting pinoproseso ng mikrobyo ang nakalalasong liquid, at makalipas ang humigit kumulang 1 linggo, lumilitaw ang resulta, mga piraso ng ginto na may halos perpektong antas ng purity. Sa madaling salita, nagagawa ng bakterya ang paglikha ng 24 na karat na ginto mula sa isang bagay na dati lubos na nakakalason at walang silbi sa karaniwang mata. Gayunman, mahalagang maintindihan na hindi ito nangangahulugang pwede nang gawing minahan ng mga bakterya. Una, maliit lamang ang pwede nilang likhain sa bawat proseso. Hindi ito malalaking bar ng ginto, kundi maliliit na piraso o nanoparticles na makikita lamang sa ilalim ng masusing pagsusuri. Pangalawa, hindi rin madali o mura ang makakuha ng gold chloride. Ang mismong kemikal na kinakailangan ay mahal at limitado, kung kaya't hindi ito praktikal para gawing negosyo. Kung titingnan sa mas malawak na konteksto, ang tagumpay na ito ay mas mahalaga hindi bilang paraan ng mabilisang pagyaman, kundi bilang isang halimbawa kung paano nagagawa ng kalikasan ang mga bagay na tila imposibleng gawin ng tao. Ipinapakita nito na ang ilang organisms ay may natatanging kakayahan na magbago ng kanilang kapaligiran kahit pa mula sa mapanganib na sangkap tungo sa bagay na itinuturing nating pinakamahalaga. Sa hinaharap, maaring gamitin ang ganitong uri ng proseso para sa mas kapaki-pakinabang na layunin, gaya ng pagkuha muli ng mahahalagang mineral mula sa electronic waste o sa paglilinis ng mga lugar na kontaminado ng lason. Ang eksperimento ni Kashefi at Brown ay tinawag ng ilan bilang modern alchemy. Hindi ito nakabatay sa magic kundi sa agham. At bagamat hindi pa ito maaaring gawin sa malakihang measurement, ipinapakita nito na ang kalikasan ay puno ng mga lihim na patuloy pang nadidiskubre. Sa Olympics, ang gold medal ang pinakamataas na gantimpala na maaring makuha ng isang athlete. Kapag ikaw ay nasa ikatlong pwesto, bronze ang matatanggap mo. Kapag nasa ikalawang pwesto naman, silver ang ibinibigay. Pero kapag ikaw ang umangat sa pinakaitaas ng podium, makakamtan mo ang prestihiyosong gintong medalya na siyang simbolo ng tagumpay. Ngunit ang tanong, ang medal bang ito ay gawa talaga sa pure gold? Maraming nagugulat kapag nalaman nilang hindi pala ganoon. Ang gold medal sa Olympics ay hindi totoong ginto. Sa katunayan, napakaliit lamang ng tunay na ginto sa medal. Ang katawan ng medalya ay halos lahat gawa sa sterling silver at mayroon lamang manipis na layer ng pure gold sa ibabaw. Kung iisipin, bakit hindi na lang gawin na pure gold ang mga medalya? Noong mga unang panahon ng Olympics, ang medalya ay talagang ginto. Subalit nang lumipas ang panahon at nagsimula ang mga digmaan, naging mahirap at hindi praktikal ang paggamit ng ganitong uri ng material. Ang ginto ay mahalaga at limitado, kung kaya't napilitan ang mga organizer na palitan ito ng mas affordable na composition.
Hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang sistema dahil napakarami ng medalya ang kailangang gawin para sa bawat kompetisyon. Kaya kung napapansin mong kinakagat ng mga atleta ang kanilang medalya, yun ay isang tradisyong nagmula sa lumang paraan ng pagsubok sa purong ginto. Dati, kapag puro ginto ang bagay, mas malambot ito at maaaring magmarka kapag kinagat. Ngunit sa kasalukuyan dahil ang medalya ay halos silver, walang saysay ang ganitong paraan. Sa halip ito ay naging simbolikong aksyon na lamang para sa mga litrato at alaala ng tagumpay. Bagamat hindi pure gold, hindi ibig sabihin na mababa ang halaga ng medalya. Ang totoo, ang medalya ay mas mahalaga dahil sa kahulugan at simbolismong dala nito kaysa sa mismong materials. Para sa isang atleta, ito ay bunga ng maraming taon ng sakripisyo, disiplina at matinding pagsasanay. Bukod pa dito, maraming bansa ang nagbibigay ng karagdagang rewards sa kanilang mga atleta na nananalo ng gold medal. May ilan na nagbibigay ng gold bars, habang ang iba ay nagkakaloob ng malaking cash reward bilang pagkilala sa karangalan na naibigay ng kanilang kababayan. Sa kabilang banda, isa sa mga pinaka-prestigious award sa buong mundo ay ang Nobel Peace Prize. Hindi ito basta-basta trophy lamang, kundi simbolo ng pinakamataas na pagkilala sa mga taong nakagawa ng malaking hakbang para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sangkatauhan. At ang mismong medalya na ibinibigay sa mga nananalo ay may kakaibang kwento tungkol sa ginto. Mabigat ito, kung kaya't masasabi talagang tunay na gintong parangal. Subalit nagbago ito sa paglipas ng panahon. Simula noon, ang mga medalya ay ginawa mula sa tinatawag na green gold, isang alloy ng ginto at silver na may kaunting halong copper. Ang green gold na ito ay 18 na karat lamang, ngunit ang ibabaw nito ay pinapahiran pa rin ng 24 na karat na pure gold upang mapanatili ang makinang at marangyang itsura. Bagamat hindi na ito kasing pure ng dating version, hindi nababawasan ng halaga at simbolismo ng medalya. Katunayan, masasabing ang paggamit ng green gold ay nagbigay rin ng kakaibang kahulugan. Ang Nobel Peace Prize ay hindi tulad ng ibang awards na taon-taon ay libo-libo ang nakakatanggap. Sa halip, iilan lamang ang pinipili at ang mga ito ay yaong tunay na nag-ambag sa kapayapaan, diplomasya, agham, teknolohiya o makataong gawa na nagbago ng kasaysayan. Mahalaga ring maunawaan na hindi sinusukat ang halaga ng Nobel Peace Prize sa bigat o purity ng ginto, kundi sa moral at makataong bigat ng contribution ng nanalo. Ang mismong medalya ay nagsisilbing simbolo na ang kanilang ginawa ay mas mahalaga kaysa anumang material na bagay. Kung kaya't ang ginto sa medal, bagamat hindi lubos na pure, ay nagiging representation ng isang award na hindi matutumbasan ng salapi. Hanggang ngayon nananatiling isa sa mga pinaka-prestigious na pagkilala ang Nobel Peace Prize. Ang sino mang makatanggap nito ay hindi lamang may hawak na medalya na gawa sa ginto, kundi isang piraso ng kasaysayan na nagpapatunay na ang kanilang nagawa ay may malaking epekto sa mundo. Kaugnay pa nito, ang Gold Rush ay hindi lang basta isang show sa telebisyon, kundi isa itong dokumento ng totoong pakikipagsapalaran ng mga ordinaryong tao na handang sumugal para sa pag-asa ng magandang kinabukasan. Nagsimula ang lahat sa tinatawag na Hoffman Crew, isang grupo ng mga lalaki na nagpasyang magtungo sa malamig at malupit na kalupaan ng Alaska. Hindi ito simpleng lakad-lakad lamang. Ang layunin nila ay makahanap ng ginto para mailigtas ang kanilang pamilya mula sa matinding suliranin sa ekonomiya na kinaharap ng Estados Unidos noon. Habang lumilipas ang mga taon, lumago ang kwento ng kanilang pakikipagsapalaran. Ang Gold Rush ay naging isa sa pinakamalalakas na programa ng Discovery Channel at umabot na sa maraming season. Bukod pa rito, nagkaroon din ito ng iba't ibang version at karugtong na show na nakatuon sa iba't ibang paraan ng pagmimina, gaya ng whitewater dredging at iba pang mas technical na pamamaraan. Dahil dito, mas naging malawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa mga iba't ibang uri ng pagkuha ng ginto at sa hirap at panganib na kaakibat nito. Samantala, isa sa pinakamalaking epekto ng show na ito ay ang pagpapakita ng totoong halaga ng ginto. Hindi lamang sa pera kundi sa emotion at pag-asa ng mga taong naghahanap nito. Sa show nakita ng mga viewers kung paanong ang maliliit na piraso ng ginto ay nagiging simbolo ng kaligtasan para sa isang pamilya. May mga pagkakataon na ipinakita kung paanong milyon-milyong dolyar na halaga ng ginto ang kanilang nahuhukay. At dahil dito maraming nanonood ang tila nahawa sa tinatawag na gold fever. Subalit higit pa sa kinang ng ginto, ipinakita rin ng Gold Rush ang kahulugan ng sipag, sakripisyo at pakikipaglaban sa kalikasan.
Hindi lahat ng episode ay puno ng tagumpay. Madalas ipinapakita kung paanong ang ulan, putik, sirang machineries at mabigat na expenses ay nagiging balakid sa kanilang paglalakbay. May mga pagkakataon ng pagkatalo, pero naroon din ang mga tagpo ng pagbangon at muling pagsubok. Ito ang nagbigay ng mas makataong muka sa Gold Rush. Dahil dito masasabi na ang Gold Rush ay hindi lamang show tungkol sa paghahanap ng yaman. Isa itong salamin ng pangarap at sakripisyo. Isa itong paalala na ang tagumpay ay hindi agad-agad nakukuha at minsan ang pinakamahalagang natatamo ay hindi ang mismong ginto kundi ang mga aral at karanasang nakukuha sa paglalakbay.